Kanina madaling araw o kanina na patuloy pong binabayo ng bagyong Karen ang maraming lugar sa Luzon. Kanina madaling araw nagsimulang maramdaman ang malakas na ulan at hangin sa Catanduanes at mga kalapit nitong probinsya. Kagabi pa lang binaha at nakaranas na ng landslide ang ilang lugar. Marami ding stranded sa mga pantalan matapos kanselahin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Narito ang may kabalita. Bahang umabot hanggang bewang na sinabayan pa ng brownout ang naranasan magdamag sa ilang bahagi ng Catanduanes. Nagkaroon pa ng landslide sa ilang lugar. Bandang 2:00 na madaling araw kanina, lalo pang lumakas ang hangin at ulan-dala ng bagyong Karen. Kasunod nito, nagsipaglikas ang daan-daang residente mula sa 11 bayan. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng evacuees, lalo't inaasahan lalakas pang hagupit ng bagyo. Ramdam din sa Camarines Sur ang epekto ng bagyo sa nakalipas na magdamag. Bandang tanghali kahapon, sinuspinde ang klase sa elementary hanggang high school. Hindi na rin muna pinagbiyahe ang mga bangka at lansyang patungo ng Masbate. Pero ang mga bangkero sa bayan ng San Jose di nagpapigil sa pagpalaot. Sakay pa nila ilang estudyanteng pauwi sa kabilang bayan matapos kanselahin ang klase. Ito raw kasi ang tanging transportasyon ng mga bata. Sinuong din ng isang barko ang Signal No. 2 at bumiyahe mula Catanduanes patungong Camarines Sur. Dumaan pa raw ito ng Karamoan at nagbaba ng pasahero. Pero pagtitiyak ng Coast Guard, ito na ang huling barkong makababiyahe sa naturang ruta. Mahigpit ng babantayan ng iba pang sasakyang pandagat hanggang hindi bumubuti ang panahon. Sa Tabaco City sa Albay, mahigit 200 pasahero ang stranded matapos kanselahin ng Coast Guard ang biyahe ng mga barko. Hindi po okay. Kasi kailangan namin umuwi sa kasi namatay yung kuya ko. Kailangan namin umuwi. Kanya-kanyang pwesto rin sa Batangas Port ang daan-daang stranded. Ang mga walang matulugang upuan sa terminal, humilata na lang sa sahig hanggang sa mga platform ng hagdan. Hindi man apektado ng bagyo, nakaranas din ng baha ang bayan ng Pikit at Milangco, Tabato. Umapaw kasi ang Pulangi River kasunod ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. Pinag-iingat din ang mga residente sa posibilidad ng landslide. Ayon sa NDRRMC, nasa mahigit 2 milyong pamilya ang posibleng maapektuhan ng masungit na panahon. Itinaas kahapon ang Blue Alert sa National Operations Center ng ahensya. Naglagay na rin ng Rapid Emergency Telecom Team ang Office of Civil Defense para makipag-ugnayan sa mga bayang posibleng maapektuhan ng bagyo. Handa na ang mga pagkaing ipamamahagi sa mga nasalanta. Bukod sa baha at landslide, pinag-iingat din ang mga lugar na malapit sa mga bulkan dahil sa posibilidad ng lahar flow.